kung may promise kang investment deals at natutupad, bakit mo kailangan amindahin ang economic provisions sa konstitusyon? The fact na gusto nyong amindahan ang economic provisions ng konstitusyon, sakyan natin, gusto nyong amindahan para dumami yung investment, ibig sabihin walang kwenta yung foreign travel ni Marcos. Naglulustay lang ng pera. And in fact, dapat nandyan sa opisina niya to address the basic needs of this country. Ngayon sir, ano po ang inyo pong sapantaha sa lahat po ng mga hamon in general term na kinakaharap po ngayon ng Marcos Jr. administration? Marami po nagsasabi na meron daw tayong umiiral na silent martial law. Totoo po ba yun sir? Nakikita po ba niyo yung ganon? Actually, nakikita ko yan hindi lang sa pagigipit po sa SMNI, pati po sa mga kritiko ng administrasyon ito, notably si Ms. Maharlika and many others. Pati ako, I think may final na kaso laban sa akin sa IBP. Hindi ko pa natanggap yung complaint dahil minil nila sa ibang address. At finorward yun sa aking address. Inantay ko, hindi pa rin dumating sa akin. Pero sasagutin ko yun. So I can feel that personally sa sarili ko and for many others. Especially ngayon, ang malinaw na example ng panggigipit ay ang SMNI. Silent muna dahil selective, ika nga ng ating mga nababasang komento. Kaya pinapaabot namin ang tanong ng taong bayan sa inyo po, attorney. Lalo pat na present po kayo sa Maisog event doon sa Davao. Present rin po kayo last time sa Cebu at medyo high blood po kayo doon sa inyo pong Bailey Week. At kahapon po ay mas matinding rally. Pang-10 mas matindi yata yung mga binitawang rally. Kanina at saka yung kahapon ng mga supporter ni Pastor Apollo C. Kibuloy. What does it mean to you, sir, being an observant sa ating pong pamamalakad sa bansa? Actually, Kuya MJ, Kuya Edmar, mga kababayan, this administration, alam naman natin na ang nagpapatakbo talaga sa administrasyon ito ay si Lisa Marcos. They have cultivated an atmosphere na walang kumukontra sa kanila, especially sa mainstream media. They took that from the playbook of Smartmatic. Si Lisa Marcos mismo ang nagsabi sa akin, binabayaran ng Smartmatic ang mga news editor ng newspapers, TV, and radio para hindi lumabas yung mga baho ng Smartmatic. Si Lisa Marcos mismo ang nagkwento sa akin in one of our UC session, kaming dalawa lang noon, nag-UYOC. So I think she is also taking that playbook from Smartmatic na ito rin yung nangyayari, walang lumalabas na opposition. But this time, with the Maisog rally in Davao, in Cebu, and this rally also para kay Pastor Kibuloy kahapon at kanina, nakikita natin na may visible opposition na ngayon laban sa kanila. Opo sir, tsaka matindi po ang mga kritiko ngayon ng administrasyon. Nakakita po ba kayo, sir, ng ganito na magto 2 years pa lang marami ng banat? Bago pa nga lang siya, di ba? Not in recent history. Meron to nangyari dati sa tatay niya. But it's all coming back sa kanyang administrasyon ngayon. Magdadalawang taon pa lang. Wala pa actually 2 taon kasi 2 taon sa June 30 pa, 2024. At nakikita mo na itong visible, strong, united opposition laban sa kanila. Dahil nga ginigipit nila yung mga kritiko nila. Ayaw nila na ilabas natin yung kanina mga ginagawang baho. Ako mismo, nilalabas ko talaga yan sa publiko. This is an illegitimately elected administration. At least, ang presidente, because hindi kasama ang vice presidente dyan. I have always maintained that Vice President Sara Duterte was properly and legitimately elected by the people. But I cannot say that for Bongbong Marcos. Opo, tsaka sir, nung sa Cebu na rally, ano po yung mga binitawan po ninyong mga pahayag na meron kayong mga statement doon na hindi nasali sa affidavit? At gaano po ito kabigat, sir, doon po sa inyo pong paliwanag na may nangyari sa eleksyon kaya nanalo si BBM? Kuya MJ, Kuya Edmar, mga kababayan, ganito yun, yung konteksto. Di ba, Kuya MJ, magkasabay tayo sa airport. Pareho yung flight natin, di ba? Sinabi ko sa iyo, ito yung gagawin ko. At sabi mo, oh, high blood ka na ngayon. Actually, galit na galit ako dahil they were attempting to stop me from talking in Cebu. Kasi natanggap ko yung, nalaman ko yung final nilang kaso 1 week before or a few days before the event. So para sa akin,
minil nila sa ibang address para ipaalam sa akin na meron silang ganong action laban sa akin. So parang attempt nila yun na huwag kang pumunta doon sa Cebu. I will not be muscled. Hindi nyo magagawa yan sa akin, Lisa Marcos. Lalaban at lalaban si Glenn Chong. So, kaya galit na ako. And then it was carried over the next day. Siyempre, hypercharged na ako noon. Galit ako sa kanila because they were attempting to stop me. So yung sinasabi ko po, it was in Cebuano, mga kababayan, at gawin natin Tagalog niyan for everybody to understand. Sinabi ko na merong 3 meeting ng Smartmatic. Ang una ay December 10, 2021. Pagkatapos na mag-file ni Bongbong Marcos ng Certificate of Candidacy for President, October yun. By December 10, 2021, tinext ako ng secretary ni Lisa, si Camille, na inatasan niya akong pumunta doon sa office ng Total Information Management Corporation. Ito yung partner, joint venture partner ni Smartmatic. Kaya nga Smartmatic PIM Philippines, yan. So, pinapunta nila ako doon dahil may meeting tungkol sa eleksyon. Wala na mapag-uusapan kundi yung eleksyon. Ang nalaman ko na lang the next day, hindi ako nakapunta because late ko nabasa yung text. Nalaman ko na lang the next day, and this is a reliable person, kasama ko to, kasama doon sa meeting, na nandun din yung abogado ni Speaker Romualdez, ni Tambaloslos. Nandun din siya. Pero walang representative doon siya, si VP Sara Duterte. That's one. Yung pangalawa, ito yung meeting ng February 2022. Kasagsagan na po ito ng kampanya ng eleksyon. It's a video conference. Nandun si Cesar Flores. And then in another screen, nandun din si Lisa Marcos sa kanyang office sa Fort Bonifacio. Kami naman, ako, si Hubert Guevara at si Ivan Oy. Si Hubert Guevara is yung bagong SEC Commissioner ngayon. Si Ivan Oy is Secretary ng DICT. Kaming 3, nandun kami sa conference table ng conference room na nauna sa aming office doon sa 6th floor ng BBM Campaign Headquarters, yung National Campaign Headquarters niya. Tapos, nag-meeting kami. Of course, ang pinag-usapan, eleksyon. At itong dalawa, sinabi sa akin na magtago ka kasi kilala ka ni Cesar Flores. Baka hindi magsasalita yan. So, ako naman, nagtago naman ako doon sa may sofa kasi doon sa gilid. Out of the range ng camera, lumipat ako doon. Nagtago ako doon. Again, walang representative doon, si VP Sara Duterte. Itong meeting na to, wala to sa aking affidavit. Tinago ko to. Kasi alam ko na I calculated it correctly na ang pagbibintangan nila ay si Cesar Flores. Kasi ang pinangalanan ko sa 3rd meeting ay si Roger Peñate Alejandro Martinez, which is correct. Kasi that's borne out by the records of the Bureau of Immigration. So itong pangatlong meeting, ito na yung March 2022. Kasagsagan na talaga in the heat of the campaign. Na sinabi ni Lisa Marcos sa amin, guys, I have a meeting with the owners of Smartmatic. I need 2 technical guys to be with me. Tapos lumingon sa akin, dinuro ako at sinabi, but not you because they hate you so much. So again, if the first one and the second one, walang representative si Sara Duterte, with more reason to assume na wala siyang representative sa 3rd meeting. Dahil tulad ng sinabi ko, ayaw ni Lisa Marcos kay VP Sara Duterte. Ginamit lang nila siya para mag-slide down to Vice President at ma-ensure na manalo ang kanyang asawa. In other words, mga kababayan, Kuya MJ, Kuya Edmar, Lisa Marcos was actively courting Smartmatic in the run-up to the elections, during the campaign, bago ang halalan, para masiguro niya na manalo ang kanyang asawa. By hook or by crook. So itong unang meeting at yung pangatlong meeting, nasa affidavit ko yan. Pero itong pangatlo, tinago ko to. Yung middle, yung pangalawang meeting, tinago ko to. Dahil personal akong nandoon. Tapos, ang pinangalanan ko kasi naka-meeting ni Lisa Marcos na pangatlo, ay yung may-ari talaga ng Smartmatic. Tama talaga ang sinabi niya. Co-founder, president of Smartmatic worldwide. Si Roger Peñate Alejandro Martinez, dumating March 17, 2022. Umalis ng bansa April 5, 2022. Ayon sa record ng Bureau of Immigration. So, kinalculate ko na
na baka si Cesar Flores ang pagbibintangan nila COMELEC. And true enough, nung nagtanong si Senator Pimentel about the meeting, ang sabi ni Senator Amy Marcos, ayon sa COMELEC, ang kadil nila ay si Cesar Flores in a bid to refute me. Kasi ang pinangalanan kong ka-meeting ni Lisa Marcos sa pangatlong meeting ay si Roger Piñate Alejandro Martinez, President and co-founder ng Smartmatic. So alam ko na baka si Cesar Flores ang gagamitin lang scapegoat. So tinago ko yung pangalawang meeting. Wala yun sa aking affidavit. Dahil yun ang ano ko sa kanila, pang rebat ko sa kanila pag ginamit nila si Cesar Flores. And true enough, hindi ako nagkamali. Ginamit nila si Cesar Flores to neutralize Roger Piñate Alejandro Martinez. Ang sabi ng COMELEC, hindi kami nakikipag-deal kay Piñate. Si Cesar Flores ang kadil namin. Ayan, binulgar ko na rin. May meeting din si Lisa Marcos kay Cesar Flores. E di ngayon, cornered si Smartmatic, si COMELEC. Na-checkmate si COMELEC. O, ayaw niyong maniwala sa third meeting, meron din second meeting. Ayon sa inyong sinabi, COMELEC, si Smart, ang kadil ninyo, si Cesar Flores. O, nandun ako nag-meeting si Cesar Flores at si Lisa Marcos. So kaya nga, the issue now is, susuportahan ba natin ang isang presidente na aktibong ginapang ng kanyang asawa ang kanyang pagkahalal bilang Pangulo? Hindi lang actually ito, Kuya MJ, Kuya Edman. I accuse Lisa Marcos of manipulating government institutions, hindi lang ang COMELEC, para masiguro niyang mapanalo ang kanyang asawa. At hindi nila ako pwedeng questionin because I'm right at the center of it all. Hindi ko patugin ang affidavit. Meron pa akong supplemental affidavit. Ilalabas ko rin yan at the proper time. So, Attorney, Yes. so ang panalo ni BBM nung nakang eleksyon, most voted. So, hindi kayo naniniwala na 31 million ang bumoto sa kanya? No. Hindi ako maniniwala dyan. Hindi ako naniniwala dyan. Tulad ng sinabi ko sa Cebu, ang most likely na nangyari is inangat ang boto ni Marcos para pumantay doon kay Sara Duterte. Yung kay VP Sara Duterte, she rightly earned it on her own right, by her own merit. Siya ang boto talaga niya yun, yung 32 million. Ang nangyari, si Marcos kasi, ang kalaban niya, incumbent vice president. May following din si Leni. May dilawan crowd din siya. So malaking chunk ng voting population mawawala kay Marcos, kay boboto kay Leni Robredo. So ang expectation nila, mas mababa ang boto ni Marcos. Now, kung tulad na nga ng sinabi ko privately ito, doon sa headquarters, nilipat actually kami sa kabila, sa Cybergate Plaza, sa 10th floor. Nandun kami lahat. Ako, si Leo Kirbin, si Ivan Uy, si Hubert Guevara, doon kami nalipat. Kaming mga techies nila. Anim kami doon sa isang maliit na room nung nagbibilang na ng boto. Nag-estimate kami kung ilan ang boto ni Marcos. My estimate was 24 million. Walang lumagpas ng 26 million. Nandun lang, 24 to 26 million lang yun. Tapos nung lumabas yung resulta, 31 million plus siya. So ang tingin ko, inangat ang boto ni Marcos para pumantay doon kay kay VP Sara Duterte. Kaya nga, maliit lang ang lamang. Lamang pa rin si Sara Duterte, pero maliit lang ang lamang. Dahil they cannot afford na mas mababa yung boto ni Marcos. Dahil alam ni Lisa na weakling yung husband niya. Weakling si BBM. Tulad ng sinabi ni President Duterte, he's a weak politician. I will not call him a leader because he is not, for all intents and purposes. So, he is a weak politician. Alam ni Lisa yan. Kasi nga under niya under the saya niya. Sabi ko nga, si Marcos Jr., manikin lang yan sa Office of the President of flower pot. Call it whichever you like. Manikin of flower pot. Or ngayon, titular president. Kasi ang acting president ay si Lisa Marcos. So kung ganun yung sitwasyon, mas madaling matanggal si Marcos kung mababa yung kanyang boto. That's why they have iangat nila yon para pumantay halos kay Sara Duterte. Because otherwise, kung mataas masyado si VP Sara Duterte at mababa si Marcos, the people will naturally look up to Sara Duterte as the rightful leader. Attorney, may gabi si Admar ito. Yes, Redmar.
Bakit hindi po ninyo, nagsampa na po ba kayo ng kaso ukol dito sa sinasabi nyo pong posibleng pandaraya? At syempre, meron ding mga supporter, mga tinatawag na loyalista ang kasalukuyang administrasyon. Ang tanang sasabihin nila, patunayan, paano mo mapapatunayan yung lahat ng mga sinasabi mo at lahat ng mga, kasi specific yung detalye ng nababanggit mo, mahalaga din yan, lalo na sa korte, talaga pag specific, alam mo yung detalye. Pero yun nga, paano mo mapapatunayan ang lahat po ng inyo pong mga akusasyon, Attorney Glenn? Actually, Kuya Admar, before ako nag-press conference noong September 15 yata yun before ko nilabas ito in social media, in the mainstream media, in the public information space, September 15, 2023. September 11, in-execute ko yung affidavit ko. September 12, final po yan sa Commission on Elections doon sa disqualification petition against Smartmatic. Kasi sila TN Rio, that is General Rio, si Frank Isaac, si Colonel Odonio, at si Gas Lagman, nag-file sila ng petition for disqualification sa Smartmatic. And then, in-attach yung aking affidavit in the supplemental petition. Dinetalye ko lahat yun. It's a 15-page affidavit, including all the circumstances, at pinanindigan ko yan. At nung nag-hearing kami noong October 17, 2023, nandun ako sa loob ng session hall ng Comelec and Bank, ready to answer their questions. So, in fact, sabi ng abogado ng mga petitioners, Sir General Reo, Gas Lagman, Frank Isaac, Colonel Odonio, Your Honor, Attorney Glenn Chong is here to answer any questions about his affidavit. So, walang commissioner nagtanong sa akin. 7 sila, including yung mga abogado ni Smartmatic. In fact, if I computed it correctly, 15 abogado ang nandun, including the commissioners. May veteranong fiscal pa ng Manila, si George Garcia is a lawyer, may justice pa ng Court of Appeals, ilang abogado ni Smartmatic nandun. Mag-isa lang ako, ready to answer any and all of their questions concerning my affidavit. No one asked any question at all. So yun ang patunay ko sa publiko. Ayaw nilang harapin yung katotohanan sinisiwalat ko sa publiko. I'm ready to answer your questions. And I'm ready to prove the facts I stated therein. In fact, nung challenge ako nitong mga trolls na to, napatunayan, nilabas ko yung text message ni Camille. Pinapapunta ka ni Lisa Araneta Marcos sa address na ito para mag-meeting. Paalam ka kay Attorney Vic Rodriguez kung makakapunta ka. Yun. So pinakita ko yun bilang patunay. Tapos yung other conversation namin nila, yung nag-offer si Hubert Guevara ng listahan ng mga bakanting posisyon para pumili ako. Tinanggihan ko siya. Sabi ko, ayoko ng posisyon. I do not want to serve under this administration because I do not believe in its sincerity. I do not believe in its legitimacy. Siyang hiningi ko, sige, hindi ako hihingi ng posisyon, hindi ako hihingi ng pera. Ang hihingin ko para tumahimik ako, ilaglag nyo si Smartmatic publicly. The President, ilaglag mo, Marcos, si Smartmatic publicly, and si George Garcia susunod, i-blacklist si Smartmatic in a way that it cannot join the elections anymore. And then, on my part, sabi ko, hindi ko ibubulgar itong mga meetings ninyo sa Smartmatic. Tatago ko to. Tapos meron akong red flag, red line. Huwag niyong i-cross yan. Kasi ibubulgar ko pa yung isang bomba ko laban sa inyo. Tapos, for the next 6 years, aalis ako ng bansa. I will go into self-exile. Hindi niyo ako maririnig, hindi niyo ako makikita. Quits tayo. Then, on next meeting, ang sabi ni Hubert Guevara at ni Ivan Uy, hindi pwedeng gawin ni Presidente yung gusto mo. Sabi ko, let's part ways. So, ayan. Pero nitong mga nakalipas na November, kung di kita nagkakamali, 2023, di ba, naban na ang Smartmatic na hindi na sila pwedeng makasama sa Comelec. Iba na. Actually, meron na ngang nanalo, Miro,
parang Korea nata to, na siya nang magiging provider natin. Kuya Admar, okay. Because they could not answer my question, my revelation doon sa meeting ng Smartmatic. Nagdrama itong mga mga personalities na to. Kunyari, tatanggalin nila sa Smartmatic, i-disqualify. Pero, expected ko na makakuha ng TRO sa Supreme Court. Alam nyo naman, pag nakakuha ka ng temporary restraining order, it's as if there was no disqualification at all. So, ostensibly, dinisqualify nila si Smartmatic on the ground na wala naman doon sa disqualification yung kaso ni Bautista. And then it happened, napunta ako sa Amerika, pinapunta ako ng mga abogado ng One American News para tumistigo laban kay Smartmatic. So pumunta ako ng Houston, Texas noong December 4 up to December 7. They grilled me, tapos pina-execute ako ng affidavit, sinubmit sa Federal Court ng District of Columbia. Tapos doon, nabasa ko. Kasi bago nila ako pina-execute ng affidavit, tinesting muna nila ako. Actually, nag-present muna ako sa kanila ng 6 na oras, alas 9 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon in front of 7 American and Canadian lawyers. So, at the end ng presentation ko, pinabasa nila sa akin yung indictment kay Bautista. It's a sealed indictment. Nagtaka nga sila kung bakit sealed yung indictment. Pinabasa, tinesting nila ako, sino ito, si Company A, si Company B, si Company C. Na-identify ko yung pitong mga unknowns yun. Kasi identified as Company A, Company B, Company C, Officer A, Officer B, Officer C, International Vendor Supplier President, ganun. Na-identify ko yun lahat, which is correct sa kanilang pagkakaintindi. Doon ko nalaman na si Bautista ay pinagkanulo ni Smartmatic. Doon sa indictment, malinaw doon na si Smartmatic ang nag-provide ng laptops, ng emails para madiin si Bautista. Ang binulgar ko yun, natakot si Lisa Marcos. Kasi ang sabi ko, if they throw Bautista under the bus, you can be thrown under the train. Hindi nakakuha ng TRO si Smartmatic. Tuluyang nalaglag. Kaya si Miro ang napalit. But with this supplier, alam ko na si Lisa ang nagmamaniobra ng lahat. So, choice pa rin niya ito. And it comes to my attention lately, the other day na mayroong integrator. Ako nagbansag niya na integrator. Siya yung integrator ng nagmamayabang siya na may basbas siya ni Lisa Marcos So, itong integrator na to, connected pa rin sa Smartmatic. So, kumaga siya yung nag-aayos, naglalakad para yung iba-ibang components ng automated election system like si Miro sa makina, iba naman yung transmission, iba naman yung logistics. So, kailangan mo ng integrator para seamless yung dayaan sa 2025 elections. And so, ibig sabihin itong bagong, upcoming na midterm election, kumbaga dapat pa rin na mabahala ang taong bayan, consider kahit na bago yung ating provider at wala na yung kontrobersyal na Smartmatic? Prangkahan tayo, yes. For as long as Lisa Marcos is in control of this government, for as long as Lisa Marcos is in control of this government, wala akong tiwala sa kahit anong supplier ilalagay o itatalaga. Especially dahil si George Garcia mismo ang nandun, tao niya. Alam niyo si George Garcia tinalaga ni Lisa Marcos dyan. Nandun din yung assistant ni Lisa Marcos na katrabaho ko for the last 6 years. Ginawang executive assistant o tagabantay kay George Garcia. So here you see a chairman of the Commission on Elections na may bantay ni Lisa Marcos. Kilala ko, hindi ko lang papangalanan kasi hindi naman siya sa dawit dito. Nagtatrabaho lang naman siya. Hindi ko siya papangalanan pero kilala ko siya. May email yan sa akin. May communication kami. Katrabaho ko yan for 6 years. When I was working with dito mga Marcoses, gratis, for free. So, kahit anong ilalagay mong makina dyan, for as long as si Lisa Marcos ang nagkukontrol ng Malacanang, we cannot trust that. Attorney, ito pong mga panggamba ninyo na, kumbaga, duda ninyo para lalo na dito sa midterm election. Paano ba ito matutulukan at paano
muling magkakaroon ng kumpiyansa ang taong bayan na may integridad, transparent, at talagang kung sino yung binoto nila, yun lang talaga ang maluluklok. Paano po natin masusolusyonan ito kung totoo man itong mga sinasabi niyo po, Attorney Glenn? Kuya Anmar, I stand by my accusations, by my allegations. I stand by that. In fact, hindi lang ako nagsiwalat nito in social media, in mainstream media, out there in the public information space. Sinumpaan ko to. O hindi lang ako nagsumpa, pumirma at pinadala sa abogado, pumunta talaga ako doon sa abogado para hindi ako mabutasan. At nanumpa talaga ako doon. So, kung sa tanong po ninyo, Kuya MJ, Kuya Admar, mga kababayan, sa tanong po na yan, paano natin mapangalagaan ang integridad ng ating halalan, dalawa lang. Ang unang-una, it's or, hindi siya and. It's an or. O pwede din gawing and. Una, tanggalin si Lisa Marcos sa Malacanang. And with that, tanggal ang presidente. Yung titular president kasi hindi naman matatanggal si Lisa Marcos kung nandyan si Bongbong Marcos. So, tanggalin yung dalawa. And the other one is hybrid election system. That's the only way. I will always go back to the hybrid election system. That's the only way na hindi makapandaya yung mga politiko. Pero itong kakayanin pa ba ito? Considering na malapit na rin ang midterm election na Attorney Glenn. So kumbaga andun pa rin yung bahala ninyo na takot ninyo na actually na mamanipulate pa rin. Yes, sir. Actually, hindi natin kailangan ng bagong batas for the hybrid election system. Kapag sinabi po natin hybrid election system, it's part manual and part automated. So palagi kong sinasabi ito, quickly lang, ang voting is by shading pa rin. Hindi isusulat dahil mahihirapan magbilang ng mano-mano na iba-ibang penmanship. It will cause delays. So shading pa rin. Tapos ang voting ay 6 na oras lang mula alas 6 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Dahil ang butante sa bawat presinto ay 250 lang maximum. Balik tayo sa original. May pagbabasihan tayo dyan. Yan yung mano-mano na botohan. Ang basis natin dyan is Batas Pamasabilang 881. Ito yung Omnibus Election Code. Ito yung pinaiiral ng COMELEC kapag barangay election. Kaya nagkakaroon tayo ng manual election sa barangay, hindi makina. Alam natin lahat yan. Sa barangay elections, manual ang election. Ang basis, Batas Pamasabilang 881. On the other hand, pag bilang ng boto, ganun din, mano-mano. Tapos pipicturean natin yung blackboard at yung electronic tally and then transmit mo. This will now be governed by the automated election system law. So kumbaga hybrid lang yan. Kailangan lang ng COMELEC ay gumawa ng implementing rules and regulations. Madali lang gawin yan. And yung makina is not complicated. Kasi tallying board lang yun. Kumbaga electronic tallying board and then secure electronic transmission. Picturean mo yung board sa harap. I-compare mo doon sa electronic tally mo, kung magkapareho, padala mo na. Oh. So, hindi mo pwedeng dayain doon sa munisipyo kasi merong one true count doon sa presinto. So, kumbaga, ang boto ko doon sa presinto 100, pagdating sa munisipyo, naging 200, huli ka kaagad. Kasi kitang-kita ng mga tao na binilang na mano-mano doon sa presinto. That's why palagi ko sinasabi, pag hybrid, walang lusot ang mga mandarayang politiko. And it can be done. It can be done. Walang excuse dyan si George Garcia at ang COMELEC. Attorney, kahapon sa prayer rally ng mga supporter, mga leaders, key leaders ng Kingdom of Jesus Christ dito sa Metro Manila, ang titulo ng prayer rally ay Kapangyarihan at Kalayaan, ibalik sa taong bayan. Alam naman natin sa ilalim ng konstitusyon, ang taong bayan, doon ang gagaling ang kapangyarihan na hawak-hawak ngayon ng mga namumuno. So, ibig sabihin, kung merong problema sa ating election system at hindi ka panipaniwala, ibang kapangyarihan ang nagbigay sa kanila at nagluklok, so labag yun sa konstitusyon. Ultimately, ang taong bayan pa rin ang magdi-decide niyan. We can go by the route of the Constitution or extra-constitutional.
Dahil kung hindi naman gagawin ng mga politiko na nakaupo ngayon to remedy the problem, then the people in a direct exercise of sovereignty can do that. Attorney, nais ko lang pong makuha ang comment ninyo dito sa tanyag na quote mula kay Nelson Mandela. Sabi niya, when those in power deny your freedom, when those in power deny you of freedom, the only path to freedom is power. Pakonek po sa mga nangyayari ngayon at sunod-sunod po ang mga rally, marami po ang nagpapahayag ng kanilang discontent sa pamahalaan. Okay, if I may restate that, the only way, I mean, if you are denied the freedom, the only way to regain freedom is through power. Yes, sir. Actually, that's the sheer power of the people. The sheer power of the people. Kasi naman, ang kinatatakutan naman ni Marcos yung military pag bumaligtad. Well, the military is the protector of the people. That's why I'm putting forward the issue. Sino ba ang poproteksyonan ninyo? Ang isang illegitimate na pangulo na ang nididikta naman ay ang asawa, hindi naman siya effectively siya ang commander-in-chief. Ang commander-in-chief ang yung may saya o hindi yung lalaki. Okay. And then the election was done in a fraudulent way dahil hinabol ni Lisa Marcos ang Smartmatic. Oh. So ultimately, sino ang poproteksyonan ng military as the constitutional protector, kundi ang taumbayan? And the people are already showing now signs of the exercise of that sovereign power. Opo, malinaw sir. Thank you sir. At sir, para po sa inyo bilang pong Pilipino, gaano po kahalaga sa ating value yung utang na loob? You know, Kuya MJ, Kuya Admar, Pro bono kayo sir, ha? Pro bono kayo. Ilang years? You know what? When I was in Dubai a couple of weeks ago, yung isa kong political leader dati when I was congressman, nag-text siya sa akin, attorney, pwede bang dalawin kita sa hotel mo? Sabi ko, sige, at this time, puntahan mo ako, aantayin kita. So inantay ko talaga siya, dumating siya. And then I found out na nawalan pala siya ng trabaho. And then, since I have konti lang yung dollar na dala ko, binigyan ko siya, inabot tayo siya ng $100. Sinabi ko sa kanya, this is all I can afford at this time, pero it comes from my heart because hindi ko nakalimutan ang utang na loob ko sa iyo 14 years ago. Nung tinulungan mo akong magkampanya, tinulungan mo akong magkampanya from 2007 to 2010, you were with me, you were by my side. And even if 14 years na ang lumipas, hindi ko nakalimutan yung utang na loob ko sa iyo. And no matter what happens, kahit anumang bigat ang hinaharap mo, I'm here to empathize with you. Kasi mahalaga sa akin ang utang na loob. Pero itong dalawang Marcos na mag-asawa, 6 na taon na akong nagtumulong sa kanila. Kahit piso, wala akong siningil sa kanila at hindi naman sila nag-offer ng bayad. And quits tayo dyan because I know I was voluntarily helping you. At the very least, inisip ninyo, huwag nyo akong ibenta. Huwag nyo akong saksakin sa likod. I'm not the only one. Hindi lang naman akong biktima nitong dalawang traidor na to eh. Biktima ang buong sambayanang Pilipino. Dahil sa halip na tanggalin ng Smartmatic na sinabi nilang dinaya sila, nakipagkonsabahan pa. Nakipagkonsabahan pa at pinugot ang ulo ko, figuratively speaking, inalay kay Smartmatic in a silver platter like John the Baptist. Hindi lang ako, si Maharlika, ganun din. 6 na taon. More than that, tumulong sa kanila. Pinagpalit din. And the most striking example of all, walang iba. Ang istasyon ng SMNI, ang institusyon ng SMNI, binigyan ninyo siya ng platform, ng kampanya na tailored sa gusto nila para makapangampanya ng gusto. In a big way, malaki ang naitulong ng SMNI sa kanila. Anong ginawa? Sinuspindi yung prangkisa. Hinabol yung may-ari. Kung ano-anong ginawa nila.
O, you see, hindi lang ako, marami pa. Meron pa nga akong kininto doon eh. Yung sa malaking negosyante sa Iloilo. Dati, nung birthday niya, hindi pa presidente si Marcos. Si Marcos pa nagmumudmud ng greetings sa kanya. Happy birthday, Manong. Nung nanalo na, siya na ang humingi ng birthday greetings. Wala nang panahon si Marcos para sa kanya. Gumastos yung mama ng sarili niyang pera para ikampanya si Marcos. Nandun ako sa Guimaras nung kasama ko siya, nangampanya kami. Pag uwi ko ng Manila, binigyan niya ako ng isang sobre na may 100,000 sa airport sa Iloilo. Kasi natuwa siya na open up ko yung Guimaras para kay Marcos. Kinausap ko si Governor Ramanaba. Actually, nagmamakaawa ko sa kanya. At inopen niya yung Guimaras. Sige, pwede kang pumasok dito, mangampanya kayo. Hindi ko pipigilan yung mga tao. Natuwa si Manong doon. Binigyan ako isang 100,000 na sobre. Sinuli ko sa kanya. Kaya alam ko na gumastos siya ng sarili niyang pera. Sabi ko, gastusin mo yan, gawin mong leaflets, gawin mong posters ni Marcos. Mas makatutulong pa yan kaysa tanggapin ko yan. So you see, ito mga examples lang to. Marami pang iba. Hindi ko na lang sasabihin. Yung isang negosyante din sa Davao, gumastos yun ng malaki. Ni-recognize ba? Hindi. Sana all, Attorney Glenn Chong. Partner, no? Sir, anong payo po ninyo sa taong bayan? Yung pong patuloy pong mga hamon, yung inflation po natin bumilis, sumirit na naman, marami pong mga nadiskubreng alaga sa paliparan, iba't ibang mga hamon. Alam mo, Kuya MJ, Kuya Anmar, mga kababayan, yung pagtaas ng presyo ng bilihin, ramdam ko rin yun. Dati, ito example lang to dati 10 kami rito sa bahay. Ang budget ko 5,000 isang linggo. Kasya yun. 5,000 every 5 days. 5,000 every 5 days. Okay. Kasi gusto kong fresh palagi yung pagkain. So sige, balik ka doon sa palengke now and then. So every 5 days, 10 kami. 5,000 yun. Ngayon, yung 6,000 ko, 6 na lang kami. 5 araw, 6,000 na nga siya. 6 na lang kami. 4 na araw na lang. So ang ibig ko sabihin, kahit ako nakikita ko yun hindi na kumasan yung 5,000 ko, kaya kailangan ng 6,000. Hindi na kami 10 tao, 6 na lang kami, minsan 4 na lang. Kasi hindi kumakain yung iba rito. So, ramdam ko yun. Kung naramdaman ko nga, paano na lang kaya yung mga ordinaryong mamamayang Pilipino? At nasaan ba ang Pangulo, ninyo? Hindi ko siya Pangulo kasi I do not recognize him as legitimately elected. Nasa ba yung Pangulo ko, no? Nandun na naman sa Australia. Kapupunta lang noong isang linggo, bumalik na naman doon. Pagkatapos paglapag dito ng ilang araw, pupunta na naman ng Germany. Ano bang na-achieve ni Marcos doon? Yung promise na may investment deals. Kung may promise kang investment deals at natutupad, bakit mo kailangan amendahin ang economic provisions sa konstitusyon? The fact na gusto yung amindahan ang economic provisions ng konstitusyon, sakyan natin, gusto nyong amindahan para dumami yung investment, ibig sabihin walang kwenta yung foreign travel ni Marcos. Naglulustay lang ng pera. And in fact, dapat nandyan sa opisina niya to address the basic needs of this country. And think of it, you were not actually properly, morally, and legally elected. So ito mga kababayan yung hinaharap natin. Are we going to continue with this kind of administration? Susuportahan ba natin ang taong itong winawaldas yung pera natin sa kanyang pagtatravel, sa kanyang luho, kung saan siya pupunta? Anin walang inaatupag, tumataas ang presyo ng bilihin. Ay yung mga investment deals, promise na, walang natupad, kaya kailangan amindahan ng konstitusyon. Ipipilit pang amindahan ng konstitusyon. Isisingit yan, sigurado ko, yung extension of terms. Kaya plano yan ni Lisa Marcos. On the other hand, meron tayong another highest elected official of the land who was properly, morally, and legitimately elected by the people. Dahil hindi niya minanipula yung election system. The other hand, si Marcos minanipula niya yung election system sa pamagitan ng kanyang asawa. Hindi lang yan, pati institusyon ng gobyerno. Minanipula rin niya para umayon sa kanyang gusto na mauupo niya ang kanyang asawa. Kaya nga siguro,
Speaking of utang na loob, si Marcos may utang na loob sa kanyang asawa. Nagbabayad nga hanggang ngayon. Kwento So mo. I leave it to you mga kababayan. Kami, we are just telling you kung anong nalalaman namin. You see, pinakita ko yan, sinumpaan ko yung aking salaysay, itong mga meetings na to, plus yung sa institusyon, gagawin ko rin yun.